God nga ang siyang nagsabi, wala ang gagawin yung lingkod. Pupunta lang. Ang magsasalita ang Holy Spirit mismo. Amen. Pag sinabi mo hindi ka nangangako, simple lang. Alam kong tumakbo sa puso mo yung mga sinabi ni God kanina. At kapag tumakbo sa'yo, ibig sabihin totoo. Iiwan mo pa ba? Iiwanan mo pa ba? Ang nagbibigay ng pag-ibig sa'yo ngayon? Ang tunay na pag-ibig nandiyan na sa puso mo, iiwan mo pa ba? Oh, si Beverly, iiwan mo pa. Iiwan mo pa ba si Beverly dito? Ha? Hindi. Sigurado ka? Eto, tatay niya, oh. Purihin ang Diyos! Amen. Ang Diyos ang bahala magbigay sa inyo ng mga kasama niyo sa buhay. Unang-unang dapat yung gawin, kailangan magpakabuti kayo sa Diyos. Sapagkat the best magbigay ang Diyos. The best magbigay ang Diyos. Si Beverly, isang babaeng maliit. Malaki naman ang puso niya. Sinabing maliit, sapagkat Physical. maliksi. No, kung malaki yan, mabagal yan. Maliksi si Beverly. Marami na siyang na-invite dito. At pinapakita niya na talaga siya kawan ng Diyos. Amen. Si Beverly ay babae, ikaw ay lalaki. Sino kaya sa inyong dalawa ni Beverly ang malakas? Magdala ng kaluluwa sa kanan ng Diyos. Patunayan mo, galing ka na doon sa 4th floor na maraming tao. Si Beverly, ilan-ilan lang ang tao dito. Pero nadala ka dito ni Beverly. Isang tao na natinanggap ang Diyos, pero dahil nga sa trabaho, ay nagkaroon ng conflict. So, namili ka, trabaho ang pinili mo. Pero ba't nandito ka ngayon? Wala kang trabaho? Uli ng Diyos. Wala siya trabaho, kaya narito siya. Pag-araw ba ng linggo, wala kang trabaho? O, para dito ka talaga. Amen. So, sa mga may trabaho, okay lang yan. Ibinigay ng Diyos yan kung yan ay marangal na hanap buhay. Pero kung hindi marangal, iwan nyo na. Gumawa kayo ng time para sa Diyos. Pangapon ng trabaho nyo, dumaan muna kayo dito ng umaga. Paminsan-minsan, umabsent kayo pag linggo. Doon sa trabaho nyo. At kung pwede pa usapan yung supervisor o yung manager o yung may-ari ng kumpanya, sir, ang linggo para kay God. Pwede po ba? Amen. Pwede po ba? Di kaya umilig sa iyo yung amo mo? Wow! Baka lumagpas ka sa langit. Okay lang po, dadalhin ko naman itong ating company. Sa pag-attend ko po doon, ipinagdarasal ko ang company natin na lumago pa. Purihin ng Diyos. Amen. Isang lalaki yan ha. Sa linggo magdala ka ng 3, pwede? Galing doon, dali mo rito. Sabihin mo na magbabanding lang kayo. Patunayan mo! Kawal ka nga! Patunayan mo! Magmadali kayo para sa Diyos. Para pag humingi kayo sa Diyos, kakalabit ka lang, Panginoon, kailangan ko ng pang-date. Kailangan ko ng pang-date. Sige na. Yung pang-date na yun, dadalhin ko yung kaluluwa sa gawain. Amen. Kailangan ko na pamasahe, Panginoon, bigyan mo ako. Pero papakainin ko muna sila para busog sila pagdating doon. Ha? O Bernali ka, parang alam mo ang Diyos. Si Berna, namumulaklak sa bibig niya dati. Ha? Ngayon namumulaklak pa rin siya para sa Diyos. Mas maber na. Hello. Hi. Good afternoon. Nandito ako ngayon kasi pinaparangalan ko si God. Nandito ako kasi alam ko dito talaga yung totoo. Alam ko ang daming organization na ganito yung pero dito ako kasi alam ko talaga dito. Saka dito ako nagbago. Yung pagbabago ko, ay na yung miracle. Saka hindi ako magsasawa na paulit-ulit kong sabihin na dahil dito nagbago ko na puro mula ako dati. Super talaga. As in. Yung matutuwa lang ako sa'yo, mumurahin lang kita. Tapos, yung mama ko, yung papa ko, wala akong pakialam sa kanila dati. Pero ngayon, super mahal ko na sila. Saka nasasabi ako na sila na,
I love you, tapos pag magpapaalam ako, pag wala sila, gumagawa na ako ng sulat, tapos nilalagay ko doon kung saan ako pupunta, tapos may love you. Yun. Kaya dito na kayo kasi, dito talaga. Alam naman natin maraming religion, alam naman natin iisa lang yung pero dito, mismo si God yung nagtuturo eh. Talagang mahasa ka talaga. Talagang tatago sa puso mo yung mga sasabihin niya. Kala mo pinapatabakan ka niya. Kala mo na ikaw yung mismong inaano niya, sinasabihin niya. Pero lahat kayo, hindi lang ikaw. Natatamaan ka kasi totoo. Natatamaan ka kasi ginagawa mo yun. Kaya yun. Ito lang kami. Halika, Juliet, sabihin mo kung saan kayo pinagtagpo ng tinig, kung saan lugar, anong araw yun, ano yung araw na yun? Inauguration. Dalawa kayo na tinawag, tatlo, pero naging dalawa na. Ayun po, yung una natin nakita itong gawain bago kami mapunta dito, hindi talaga kami kasama doon ni Berna, ni Berna. Dapat, hindi kami kasali doon. Bigla lang namin nakita yung mga kaibigan namin kasi tatlo lang kami. Gusto ba kami noon? Marami kayo na. Natataas ka lang kami ni Berna. And then, yung punta kami doon, yung nag-invite sa amin, si RJ. Yung kasi, dalawang beses na kami tinex. Yung una, hindi pa kami sumama, sinungaling pa nga kami. Tapos yung pangalawa, sumama na kami. Tapos, ayun yung, parang, di ba, sa una, hindi naman mawawala yung doubt. Pero yung sunod-sunod na siya na talaga yung gumagawa, si Yahweh na talaga gumagawa ng paraan para makapunta doon. Siya gumagawa ng paraan lahat. At saka, alam ko, siya na itong gawain na to, malaking part ng buhay ko. At saka, dito na umiikot yung buhay ko actually. Sila mama nga, sabi sa si Papa din, kahit magkakawin sila ngayon. Hindi dito ko, si mama nga, buksan ka nila yung gate. Sabi ko, buksan mo na yung gate, alis na ako, sarado nyo na lang ulit. Sabi ko, basta yun, sabi nila ako, kapag paggabi, oo naman, over. Basta yun, masaya dito, kaya sabi ko sa inyo, dito na kayo, huwag na kayo maalis. Yun. Si God, basta nandito ako, alam ko ngayon, na buo 100% na I am the daughter of God. Amen! Nalimutan niya sabihin ko saan siya kinatagpo ng tinig. Sa Circle, Quezon City Circle, na nakipag-isa yung buong mga kabataan nung inauguration ni Noynoy Aquino. So doon sa Circle, no? Kahit nag-i-enjoy yung maraming tao, yung mga kabataan dito na mamalakayan na tao. Naghanap sila ng maiisda nilang tao. So sila yun, mapalad na naisda nila RJ. Amen! Sa Circle, narinig nila yung tinig. Nagsalita doon ng tinig. So doon sa Circle, hindi pa sila nagtiwala. Pero si RJ na makulit, tinex ang tinex yung magagandang dalaga. At naka-attend dito sa gawain ng Rainbow Camp gawain. Okay? So June 30 yun ha? Noong inauguration ni Noynoy Aquino, President Aquino, June 30. So ilang buwan na sila, may 6 months na sila na nandito sa gawain. So purihin ng Diyos. Amen! Sa inyo na napakaayos ang pagkakatawag, di ba? O nakaupo kayo dyan, nasa ilalim kayo ng bubong. Ha? Wala kayo sa ulanan. Tatanggi pa ba kayo? Ang paglilingkuran natin dito pare-pareho ay ang Diyos. Siya ang ating boss. Kapag siya ang boss mo, humingi ka na sa Kanya. Ang biyaya mo hindi maubos-ubos. Amen!